Dahil may nag-request sa akin na bumalik daw ako sa dagat at manisi daw ulit. At dahil nga pala desisyon kayo ay hala, pagbigi. Kaya na may naisipan ko nga na manisid ng barong. Dahil nung nakaraan nga ay marami daw nakita din si Papa sa bahura. At saka syempre kung ano yung pwede pang maiulam namin din kinuha na rin namin. At yun na nga for today's video ay malawak nga pala ngayon ang hibas o malaki ang hibas kung tawagin din sa amin. Pero hindi nga muna tayo manghihibasan at maninisid ulit tayo ngayon. Buti na nga lang at tanghaliin ng hibas kasi kung maaga ang hibas naku ay klaro kami makapanisid. At gawa ng paniguradong tulog pa ng ganitong oras, paano tayo kakaselfon? Buti na lang at nakalusot pa yung bangka din sa bukana at medyo mataas pa yung tubig. Dito nga pala sa tapat ng bukana ay may dalawa ring naninisid, si Papa at saka yung taga dito sa amin. May bago nga pala kaming kasama si Jan Chris. Ayan, nakasakay siya sa bangkang maliit kaso nga lang napatid yung lubid na iwan. Dinadala nga pala namin lagi itong bangkang maliit kapag kami ay maninisid. At yan ang hirap kasing pumanhik din sa bangkang malaki kapag ito ang ginagamit namin sa paninisid at gawa ng mataas. At nung sinakyan nga namin ito nung kami nanguha ng balakwit ay kailangan upang dumaan sa katig para lang makaakyat. At yun na nga, wow naman, yan ang ganda ng post ni Yasi ay pil na pil. Model yarn. Ay suot na nga rin pala yan ng jacket at panjama at maninisid nga rin daw siya. So yan na nga at nakarating na nga pala kami sa aming paninisiran. Nanghiram nga pala ako na yapak kay Johan. At siya naman ay hindi makakasama ngayon at may pasok nga siya. Yung yapak kasi ni Papa ay bukod sa gamit niya ay talagang panlunod yun at yan ang laki. Ngayon nga lang pala ako gagamit nito at hindi nga talaga ako gumagamit ng ganito kasi hindi ako sanay. Parang ako'y lalong malulunod. Marunong lang naman talaga ako maglangoy, hindi naman talaga ako maninisid. Sumasama lang ako dati nung ako'y bata pa. At ang ginagamit ko ay tsinelas lang. Ginawa na nga pala ni Papa si Johan ng yapak at gawa ng hindi nga mahiwat sa pagsama sa paninisid. Ito ang tuwa lagi kapag napunta ng dagat ay kumuha nga pala muna si Negro ng dapag at nagugutom na nga daw siya at hindi pa nga kami nag-aalmusal. Wala kasi kaming ulam sa bahay kaya naman dinamihan na lang namin ng dalang kanin at dito na rin kami mag-aalmusal. Dito naman sa dagat ay wala kang problema pagdating sa pang-ulam basta may dala kang kanin ay ayos na. At ang isa sa pinakamadaling maulam dito ay sea urchins at hindi mo na kinakailangan pa ng suka o kahit ano pa man na lulutuin pa yan. Basta pagkakuha mo ay dila mo na agad. Pero sa pangunguha nito ay dapat may dala kang pangkawit at saka sirok o yung sima. So yun na nga at nag-umpisa na nga pala kaming manisid. Ang papanisirin nga pala namin ngayon ay barong. Yan nga pala muna ang naisipan namin panguhain ngayon at sabi nga ni Papa ay marami daw dito. Noong mga nakaraan nga pala ina-content ko na rin ang barong at yun ay mga nakuha ko sa hibasanan. Pero ngayon nga testingan naman natin ang pangunguha ng barong sa paninisid. At ayan nga at nakakita na agad si Negro. Hindi nga rin pala madaling manguha ng barong at mahirap yung tanggalin sa buhangin. Mayroon kasi silang parang buhok na nakakapit sa buhangin. Kinakailangan mo silang pilipitin o iikot para madaling matanggal. At saka malalim kasi ang baon nila sa buhangin o di kaya sa batuhan, kailangan mo munang kalkalin bago mo sila maiikot. At kapag mangunguha ka nga pala nito ay dapat mag-gloves ka at kuha ng matalas yung shell nila. Pero nakalimutan ko nga pala magdala ng gloves. Mababaw nga lang pala itong sinisisira namin at gawa ng hibas. Pero hindi rin siya ganun kababaw. Merong parte na malalim, hampos tao. At saka hindi nga rin pala ganun kalinaw ang tubig ngayon kumpara nung nakaraan na nanisid kami dito. Na sobrang linaw talaga. Nung mga nakarang araw kasi ay lumakas na naman ang alon kaya nga medyo malabo. Pero may parte rin naman na malinaw. At nakakatuwa nga dito napakaraming isda. Sayang nga at wala kaming dalang pana. Pero sa mga susunod na pagbalik namin dito ay magdadala na rin kami. At yan naman ang gagawin natin, ang mamana ng isda. At maganda nga rin pala mga hapin dito. Wari ko yan ang sibad ng isda dito. So ayun na nga nakita nga pala ulit si Negro ng barong. Pinapaypayan nga pala niya para madaling makalkal yung buhangin. Nakakailang balik nga rin pala sa ilalim bago makuha yan. Meron kasing iba na talagang mahirap kunin lalo na kapag nakapwesto sila ay sa medyo mabato. Hindi nga pala kami sabay-sabay na nasisid at gawa nang walang maiiwan kay Yasi. Ay nakakapit lang siya doon sa may katig. Medyo madalang nga rin pala nakikita namin at kadalasan pa nakikita namin ay walang laman. Sabi ni Papa marami. Ay nasaan? Warik hindi pala ang namin natutukyan. Nakita nga rin pala kami dito ng saang at kinuha ko na. Masarap yung ihawin. Nakakita nga pala ulit kami ng barong at sabi ko nga ako na lang ang kukuha. At gusto ko makita rin sa video para ma-flex ko naman aring aking antipara. At ma-promote ko kasi nabili ko ito sa online. Napakaganda niyang gamitin. Quality talaga. Kaso nga lang ang pangit ko palang tingnan kaya wag na lang. Meron nga rin pala kami mga nakikita ditong talabang kuya. Kinukuha na nga rin pala namin yan at para pandagdag din sa aming alutuin. At parang way klaro kami makakarami ng barong. Marami nga pala dito niyan at dito rin kami nanguha niya noong nakaraan. Kaso nga lang karamihan talaga sa kanila ay mga nakadikit sa bato at mahirap tanggalin pag hindi mo agamitan ng martilyo. At yung madadali nga lang palang tanggalin na kinukuha namin. Kapag nakatiklop nga pala sila ay akalain mo lang talaga silang parang bato. Pero madali mo nga silang mapapansin at mga nakabuka sila. Tumitiklop lang sila kapag nagagalaw. Nakakaliw silang panguhain kasi halos dikit-dikit sila. Pero hindi nga namin masyadong pinapansin at barong talaga ang sadya namin dito. Pati nga mga isda ay nakakatuwang pagmasdan at parang yan ang aamo nila. Waray ko kahit magdala ko ng biwas din sa ilalim at hagisan ito'y masibad pa rin na O baka naman maamula ang sila dahil camera ang dala ko at hindi pana. Pero alam nyo nakakatuwa talaga din sa ilalim ng tubig. Maraming pang ulam na pwede mong makuha ng libre. Pero kahit nga wala akong makuhang pang ulam ay pagmasdan ko lang ang ilalim ng dagat ay parang ako'y tuwan-tuwa na. Dati siguro akong isda. Pero alam nyo dati yung mga ganitong bagay hindi ko masyadong pinagpapapansin. Kumbaga parang ang boring ng ganitong buhay. Gusto ko dati lagi lang ako nasa mall, pa shopping kahit walang kwarta. Kaso habang tumatanda na ako parang mas gusto ko na ay pera.
pera. Uy, hindi ka nagkakamali. Aba, sino bang tao ang ayaw sa pera? Marami naman talaga sa atin na mas gustong manirahan ay sa probinsya. Nagkataon nga lang talaga na mas maraming oportunidad ay sa syudad. Pero yun na nga, at ako'y kinakapos na nga ng hininga. Tinuon ko na nga pala yung paa ko ng matanggal na ring barong at napakahirap tanggalin. Natatawa nga pala yung taga-video ko at ako do'y laging dali-dali sa pagbungkal ng barong. Aba, hindi ka magadali-dali ay ako'y nakapos na ng hininga. Gusto ko'y pagka isang sisid ay kuha na. At saka kanina pa kami naninisid ay akong tipang nakukuha namin. At mabilis din ang taib ngayon. Kapag tumataib na kasi or nag-high tide na, ay lumalabo na ang tubig. At saka hanggang ngayon hindi pa man lang namin matukyan yung sinasabi ni Papang dikit-dikit daw, kalokohan. Ay ba't wala man kaming makitang dikit-dikit? Tapos may pinakuha nga pala yung kapatid ko sa akin na barong. Nakuha na nga pala niya yung sa buhangin, nilagay laang niya. Scripted daw, kunwari akong kukuha. Akala ko naman ay may laman ay wala pala. So yun na nga, ito palang yung nakukuha namin, o diba yan ng unti. Hasil lang naman yan sa lalaki ng bagal pero naliliit lang din naman ng laman yan. Pinatuklap ko na nga pala kay John Chris at pinapakuha ko na nga yung laman para malaman namin kung gaano baga karami na ring nakukuha namin. Kung ari bagay kasya na sa isang pang-ulaman. Pero kapag ganito nga mapupunggok na barong ay malaki ang laman. Lalo na kapag ganito nga kalaki ang shell. Kaso hindi naman pare-pareho yung nakuha namin, yung iba'y maliliit. Kaya naman ilalahukan na nga lang namin itong mga talabang kuya para magmukhang marami. Nanguha na nga rin pala kami ng dap-agad, nagugutom na daw sila. Wala nga pala kaming makuha ditong tuyom. Mas maganda sana kung tuyom kasi malambot lang ang tinik nun. Kapag ganito kasi mga dap-ag ay mahirap tanggalan ng tinik at matigas. Pero same nga lang din pala lasa niyan sa mga tuyom. Nga pala gusto ko muna magpasalamat sa laging mga nag-aabang ng mga upload ko at sa lahat ng mga kababayan ko na sumusuporta sa akin din sa Macalelon, Quezon. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po iisa-isahin at gawa lang yan ng dami. Wow, feeling. Salamat po sa laging bumabati sa akin kapag ako'y pumupunta ng bayan. Marasigan family. At doon po sa iba, hindi ko lang kilala. Pero salamat po sa inyo. At sa bayan ng Pitogo, Hiniraluna, Laguna, Cavite, Quezon, Alabat, Batangas, Mindoro, Marinduque, Katanawan, Lopez. Yan yung mga kadalasang nakikita ko sa comment. Pasensya na po, hindi kasi ako matandain sa mga pangapangalan. Pero sa lahat po ng mga viewers ko ay marami pong salamat. Nga pala, kumain na muna kami ng kaunti at talaga naman nakakagutom na. Tapos ito nga lang pala yung mga barong na nakuha namin. Hindi na nga pala namin isinama dyan yung talabang kuya at gawa na yan ng hirap tuklapin. Mababali ang itak kapag abaluitin. Dapat talaga dyan ay martilyo ang gamit kapag atuklapin ang laman. Nga pala ang luto na ginawa ko dito ay adobo na laang. At nung maluto nga ayon, gasapin laang din sa mangkok. Inihaw na nga lang pala ni John Chris yung isang talabang kuya na medyo malipis ang balat. Tapos nakahingi kami kay Papa ng 2 pirasong isda at inihaw na rin namin. At nanghingi na nga rin pala kami ng balakwit at kaunti lang talaga itong ulam namin ay magkakasya bagari sa amin. Gasapin sa mangkok na barong, 4 na pirasong saang at nawala nga agad yung saang at nakuha na agad. Hindi pa nga nabibidyohan ay kinain na agad. At 4 na pirasong talabang kuya, yan lang ang nakuha namin. At yan nga palang barong ay bawas na kaya lumapit si Papa dito at nanghingi nga ng pang-ulam. Tapos kami naman ay nanghingi ng alutuing pang-ulam. Yan nga palang dalang balakwit ni Papa, yan yung mga nakuha ng kapatid ko kahapon at nanisid nga siya. Dinala nga pala ni Papa at dadagdagan nga daw niya at ibebenta na rin niya. 50 nga pala ang kilo niyan sa pinagbebentahan namin. Tumaas na at gawa ng medyo madalang na ngayon ang balakwit. Kasi dati nung napapanahon ng balakwit ay nakuha 10 piso lang ang kilo. Sabi nung kapatid ko, pero kapag napapanahon nga naman daw talaga niyan ay napakarami. At kahit 10 piso lang ang kilo ay kung marami naman ay talagang atsagain mo. So yun na nga, kain po tayo mga katabudi. Masarap talagang kumain kapag ganitong nasa dagat ka. Tapos fresh pa ang mga pang-ulam. Tapos libre pa ay talaga namang mapaparami ang kain. Pero hindi naman nataba. So yun lang, bye!